In fact, may report na tayo on the ground, no? Na the other day lamang from 1,750 ang per bag ng urea. Ang report ko the other day ay umabot na po sa 2,480 per bag, no? Malaki po ang in-adjust in a span of weeks. And nangangamba tayo na pagsunod linggo ay magtaas na naman ng 14 pesos average sa diesel at ganun din 10 pesos to 8 pesos sa 8 to 10 pesos sa average sa gasoline at mas malaki din sa kerosene. Dako po, baka aabot po sa 3,000 per bag ang gagamitin ng mga magsasaka, no? At hindi po bumababa sa 5 hanggang 6 o 8. Ang medyo medyo magandang gamit sa isang hektaryang palayan ay 8 bag ng urea, pero sa ganitong unstable na especially ang price shock din sa gastusin sa urea, sa fertilizer at sa petroleum na gamit o sa gasolina na gamit ng ating mga magsasaka ay baka hindi na po kakayanin magtanim sa darating po na Mayo, no? Which is the planting season. At maliban po dyan, Bombo Marian, maliban sa petrolyo, maliban sa pataba, yung farm inputs, other farm inputs and implements, ay tiyak po tayong magtataasan din po yan. Na hindi na po kakayanin, no? For example, ang report po sa atin sa Nueva Ecija the other day also ay yung pag-mill ng palay para maging bigas siya. Dati ang usapan ay 7 to 8 bags lang ang share ng miller. Ngayon po ay pinapataasan na po ng miller yan. 12 to 15 bags. So, ano na lang po ang matitira sa mga magsasaka ng palay? Kung ganun po ang hihingi. Malaki pa ang kukunin sa pag-mill, pag-dry and mill. Malaki ang gagastusin para sa petrolyo. Malaki ang gagastusin para sa gagamitin na hand tractor. May babayaran pa po yung mga manggagawang bukid. At meron pa pong malaking adjustment din o gagastusin sa mga pataba, no? So, tingin namin hindi na po bababa sa 60,000, no? Dati, ang 55 to 60,000 production capital ng isang hektaryang palayan, tingin po natin sa ngayon, lalo pa sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo, nasa 80 hanggang 100,000 na po ang kinakailangang kapital sa darating na planting season sa Mayo. Well, ang alternative naman natin dati pa yung organic, kaya lang yung timeliness niya, yung cost efficiency din niya ay apektado na rin, no? Kaya yung commonly available na mga pataba, urea, ano talaga yan? Imported yan. Kumbaga binibili natin sa labas. Yung locally produced natin, especially sa mga nagpa-practice ng organic farming, hindi sila excluded dito sa price shock sa domino effect ng petroleum price shock, na kung saan ang domino effect nito sa ibang pangangailangan, especially those who are practicing organic farming, tingin ko ano din sila definitely tatamaan din, at yung gagamitin na organic fertilizer would be not kumbaga hindi siya exempted sa mga nagtataasang mga commodities ngayon, no? Food and non-food items and goods, services and others, dahil dito sa crucial na role ng petroleum price shock na nangyayari. Well, sa global market kasi, Bombo Marian, sila talaga yung leading dyan. Ang isa sa mga nag-offer, US in particular, pero again, with the global weakening ng dollar currency,
At yung ibang mga bansa na nagsusupply at nagbebenta ng mga pangangailangang produktong yan ay nagtataas din ng kanilang per bag na pricing. No? In fact, although wala pa kaming latest ngayon na market price, international market price, in consideration sa pagtaas din, kung aabot sa 200 per barrel ang crude oil, ay definitely tataas din yung mga agricultural products, inputs, farm inputs and implements na source out natin sa labas. Dahil, again, wala tayong domestic market or wala tayong domestic production ng nakasandig at nakadependent pa rin ang kalakhan ng ating agrikultura, ang ating palay industry, vegetable industry, and even sa poultry natin na industry sa mga imported na mga farm inputs and implements.